Tanong ko tungkol dun sa may sa may bakit sinumpa ni Kristo yung puno ng olibo? Ano ibig sabihin nun? Oh, bakit daw sinumpa yung puno ng olibo? Ano ibig sabihin ng Brother Romel? Yung sadali lang. Dahil yung isang puno na Mamre Lumada- yata, mamre. Mamre yata yun. Puno ng mamre. hindi yun olibo. Basta ang nabasa natin yung sa gospel na pagdaan sa ating Panginoon, nakita na naturang kahoy at saka pagbalik niya hindi nagbigay ng bunga, yon ang dahilan na sinumpa niya. Fig tree? Fig tree. Hindi nagbigay ng bunga. So pagbalik niya, yun sinumpa niya dahil hindi yung nagbigay ng bunga. Yun ang mabasa natin. Fig tree yun, hindi. Nasa ano yan? Nasa Marcos 11:12 hanggang 25. Kinabukasan ng pabalik na sila mula sa Bethania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ng isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. At sinabi niyang yon ay narinig ng kanyang mga alagad. Nadating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbibenta at namimili roon at pinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. So ano daw ibig sabihin nito, Brother Tata? Bakit daw sinumpa niya yung puno ng igos? Mute pala. So pagbalik niya, kung basahin natin yun, Brother Jandor, dahil yung tatlong gospel, yung Mateo, Marcos at Luke, synoptic gospel yun, basa-basa natin, pagbalik ng ating Panginoon Sus, nakita pa rin niya yung naturang puno, yung igos na hindi nabigyan ng bunga, yun ang dahilan na sinumpa niya. Bro Tata, isa sa dahilan niyan, kapatid, is yung maalala mo, no, sabi ni Panginoong Jesucristo, kapag ikaw ay tayo na nakakabit sa puno na hindi namumunga, tayo rin ay puputulin. So it signify yun sa mga Kristiyano, no, bilang Kristiyano na kinanglan tayo bilang Kristiyano mamunga tayo. Ibig sabihin, mga mabuting gawa ay makita sa atin. Dahil kung hindi, magiging katulad tayo ng isang asin na walang alat. Sabi ni Panginoong Jesucristo, ano ba ang mangyayari sa isang asin? Ano ba ang halaga ng asin kung walang alat? So isa sa significance dyan, yung puno na yun, walang bunga. Kaya sinumpa niya, ibig sabihin, walang silbi. Pero ang implication yun, in spirituality sa atin nun, nagiging katulad tayo nun, kung tayo bilang Kristiyano ay hindi tayo mamumunga. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo sa Juan 15, ang sino mang hindi magbunga ay puputulin, no? At igagatong sa nagbabagang apoy. So yan ang isa sa mga significance diyan kung bakit yun sinumpa ng Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa yung kahoy ang walang silbi, kundi implication nun sa mga Kristiyano. No, because sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the vine and you are the branches. So sa atin yung patungkol, bro. Matalinghaga kasi yung Panginoon eh. Si Father Darwin, bro, dyan do, narinig ko si Father Darwin yan. Isa sa pinaliwanag naman ni Father Darwin dyan, about sa exorcism. Na ang mga pari talaga may kapangyarihan mag-cast out. Kasi sa isang komentaryo na binasa ni Father Darwin, sa naalala ko, infested yung puno na yon. Kaya kinast out ni Panginoong Jesucristo. Saan ba nagsimula yung chismis tungkol sa atin yung yung 666 na yan, Vicarious Filidae, binibintang nila sa Papa. Saan ba nagsimula yan? Sa SDA, bro. Paano sila nagkaroon ng Indian yan? Pinipilit kasi nila na pinipilit nila na ibinipilit nila na ang Santo Papa ang Vicarious Filidae. Meron tayong diyan wait lang ha. Saan ko ba nalagay yun? Marami kasi akong rito.
kung makikita ko yung ebidensya sa SDA. A few moments later. Ayan o, The Ministry Magazine. Dito tayo sa page. The dubious pictures of the tiara. Ayan o. Each pope, like any other sovereign, mas maganda palakihin pa rin. Yan, para makita talaga sa screen, you know. Each pope, like any other sovereign, has his own tiara, which is the papal crown. There is therefore no one tiara, walang tiara that is worn by the full succession of papal pontiffs. Moreover, personal examination of these various tiaras by different men back through the years and a scrutiny of the pictures of many more have failed to disclose one engraved with the inscription Vicarius Filii Dei. Ibig sabihin, walang ni isa mang tiara na napatunayan na merong nakasulat na Vicarius Filii Dei. There is none such, definitely known to exist. Walang ganon. As heralds of truth, we are to proclaim the truth truthfully. No fabrication should ever be cloud our presentation of truth. The present truth of the threefold message is so overwhelming in its logical appeal and so inescapable in its claims that it needs no dubious evidence or illustration to support it. Recourse to any unreliable and fraudulent evidence discounts the very message that we are commissioned of heaven to give to men and reflects upon the honesty of the messenger. Years ago, ito yon, one of our prominent evangelists, isa sa aming mga evangelist, na Seventh-day Adventist when in Rome, nung siya ay nasa Roma, secured some impressive pictures. Kumuha ng mga litrato ng mga papal tiaras, of one of the papal tiaras. But the photographs were without any wording. Yung litrato ng tiara, walang nakasulat ni isa man. Wala. Were without any wording of any sort on any one of the three crowns, front or back, walang nakasulat. Yung original na litrato ng tiara, walang nakasulat, front and back, walang nakasulat. Later, an artist in attempting to re-illustrate one of our standard books on the prophecies took this genuine photograph of a plain tiara and lettered upon it the three words Vicarius Filii Dei. Hindi nagtagal, isang artist nag-attempt siya para ma-re-illustrate sa kanilang mga aklat ang sinasabi sa kanilang mga propesiya ay yung kinuha na litrato ng tiara na walang letra, plain tiara, ay nilagyan nila ng letra. Ang Seventh-day Adventist mismo ang naglagay ng letra. Sila ang naglagay ng letra, Vicarius Filii and Dei, one on each of the three crowns. So yung litrato talaga na original, walang nakalagay na Vicarius Filii Dei. Pero nilagyan ng Seventh-day Adventist para ma-re-illustrate nila ang kanilang propesiya on the premise that such was the name the Pope bore. And if it were not actually on the tiara, wala talaga siya sa tiara, nilagyan lang nila ng letra. It might well be by the way of illustration. One of our leading publishing houses and the General Conference to whom the altered photograph was submitted, sabihin yung picture na nilagyan nila ng letra, Vicarius Filii Dei, isinubmit doon sa General Conference. Emphatically rejected it. Nireject yung litrato as misleading and deceptive dahil panloloko. And refused to allow its use. Nirefuse ang paggamit nun. All honor to them. Regrettably, pero ikinalulungkot po namin. Regrettably. Regrettably. Some of our evangelists, meron kaming mga evangelists who do not have all the facts, na wala man lang kamalay-malay, walang kaalam-alam. Yan na, walang kaalam-alam.
and to whom the appeal of the moment has sometimes outweighed the ethics of the case, and who perhaps have not thought through the fraudulent character of such plausible but specious evidence, have occasionally continued to use this or a similar fabrication. Ibig sabihin yung mga evangelist nila mga walang alam, walay hanaw, walay alamag, patuloy na gumagamit ng naturang litrato at ipinalalabas na yun, na, meron daw ganun sa Santo Papa. Pati si Dan Maasin, sinabi niya sa akin yan sa chat, na yung tiara ngayon walang nakasulat, pero nung una merong nakasulat. Sinabi nga ng kanilang The Ministry Magazine, walang nakasulat, pero nilagyan. So, kanino nagsimula yan? In the name of truth and honesty, this journal protests any such use by any member of the Ministerial Association of the Seventh-day Adventist denomination. So dito inaamin nila dito na Seventh-day Adventist ang nagplanting evidence. Kumuha ng litrato ng tiara, pinicturan dahil walang letra, ang ginawa, nilagyan ng letra, inukitan ng letra, Vicarious Filii Dei. Tapos yun ang sinabmit sa General Conference. Ni-reject ng General Conference kasi panluloko yon. Ba't yung lalagyan ng letra? Wala naman talaga letra yan. Pero yung mga walang alam na mga evangelist ng SDA, hanggang ngayon patuloy na ginagamit yan at ipinalilitaw na ang tiara ng Santo Papa, meron talagang nakasulat na Vicarious Filii Dei, gayong inaamin na mismo ng kanilang The Ministry Magazine na wala yan, nilagyan lang. Brother Jeff? Sines ko rito na kung sino nag-start ng Vicarious Filii Dei na against the Catholic Church, nakalagay for SDA. Yes, SDA, si Oria Smith noong 1866. Sila nag-start ng Vicarious Filii Dei na against Catholic Church. Nakalagay sa i-search mo who started Vicarious Filii Dei sa attacking Catholic Church. SDA. Tingnan natin ha. Wala akong nakita dito sa search ko. Pero meron nakalagay ito National Sunday Law. Itong National Sunday Law, ito yung ito ay yung babasahin ginawa ni John Marcosen, isang Seventh-day Adventist evangelist. Yan. So, diyan yung makikita na sila yung gumawa ng kumbaga nagplanting evidence sa Seventh-day Adventist. Pero ipinalilitaw nila na yan talaga ang tiara. Ang tiara ng Papa may nakasulat. Pero ang totoo, inaamin nila, sila lang ang naglagay. Si Oria Smith noong 1866. Si Oria Smith, ang SDA evangelist na kumuha ng litrato, pumunta sa Roma, kumuha ng litrato ng tiara, walang nakasulat na na letra Vicarious Filii Dei, kaya nilagyan nila ng letra. At yung nilagyan nila ng letra na litrato ng tiara, yun ang kanilang pinas doon sa General Conference. Kaya ni-reject ng General Conference kasi panloloko. Pero sad to say daw, regrettably, kinalulungkot po namin hanggang ngayon, meron pa rin mga Seventh-day Adventist na gumagamit noon at yun ay mga Seventh-day Adventist na walang alam. Sabi mismo ng kanilang Ministry Magazine. Mga walang alam, mga walang, sa Bisaya pa, mga walay alamag na mga SDA. Padayon nga nagamit, pero wa sila kabalo na inaamin na yan ng kanilang The Ministry Magazine. Pero hanggang ngayon, kaya pag naka-encounter kayo ng SDA, nasasabihin, meron talaga yan sa tiara, sabihin nyo, eto ang ebidensya. Kayo ang naglagay, wag nyo ipagbintang sa amin yan. Okay ba yung Brother Jeff? Pinotoshop lang pala, no? Yes. Inedit lang nila. Nung una, dininay ito ni Mitchell Bendilio na hindi daw pagmamayari ng Seventh-day Adventist, tapos sinuportahan ni Dan Maasin at ng 3A Media na hindi ito pagmamayari ng Seventh-day Adventist. Pero pagdating kay Bresi Balansag, talagang inamin nila, ito ay pagmamayari ng Seventh-day Adventist. Kontrahan si Dan Maasin tsaka si Bresi Balansag dito. Denial si si Mitchell Bendilio, denial siya.
Pati si Dan Maasin at saka yung Tremi dyan, nakisawsaw pa. Denial din. Ako pa pinagsabihan na nandaya dahil ginamit ko raw ito, hindi daw ito pumimari ng SDA. Pero inamin ni Bessie Balansag doon sa latest debate namin na ito nga ay pumayari ng Seventh-day Adventist. Ayan bro, may sinend ako sa pag-search ko, Ellen G. White nakalagay sa taas tungkol sa doon sa messenger mo, JD Alabado. Okay. So tingnan natin tong sineni Brother Angel Santos. Pakita natin sa screen to. Ito yung sinenya. Okay. Facts of Faith, Ellen G. White Writings. Ang May sabi dito, pero tuloy-tuloy yan. Puro pa-atake sa Katolik sa tungkol sa Vicarious Fidelity, bro. yun. So sa sa SDA po yan. Sila po ang nagsimula niyan ng issue na yan. Inamin din naman yan ni Eliseo Soriano bago siya namatay, di ba? Sa SDA nagsimula. At si Felix Manalo ay naging member ng SDA kaya namana niya. Tapos si Nicolas Perez na mentor ni Eliseo Soriano ay galing kay Felix Manalo. Kaya naman na rin ni Nicolas Perez na naipasa naman sa kanya. Siya namang walang kaalam-alam, ginamit naman din yon na daw sa Santo Papa. Inamin niya ni Soriano bago siya namatay, hindi ba? Na yon ay nagmula sa SDA na inadapt ni Felix Manalo, tapos inadapt ni Nicolas Perez, siya namang itinuro sa kanya, siya namang ipinagkakalat niya. Pero nalaman pala niya, ni isa man palang Santo Papa, wala palang gumagamit ng Vicarious Fidelity. At yung pala ay gawa-gawa lang. Pati mga born again, bro. Yung mga Si Josel Malyari nag-agree na yes, wala pa akong nakitang Santo Papa gumamit ng Vicarious Fidelity. Si Cubos ba yun? Gumagamit sila, ginagamit din yan. O yun na nga, si Cubos, si ganun Cubos, din, gumamit din si Cubos. Yes. Walang kaalam-alam si Cubos, gawa-gawa lang ng Seventh-day Adventist yun. Galing sa E.G. White website lahat ang ginagamit ng born again. Yes. So, kaya talagang hindi ka panipaniwala kapag sila yung gawin natin contributor sa mga referensya. Sabi nilang Bessie Balansag, bias daw ako dahil yung ginagamit ko daw ng mga history daw, mga encyclopedia daw is ang mga contributor daw, mga Katoliko. Delikado kasi kapag sila gumawa ng sila yung contributor, delikado. Nagpa-planting evidence pala yung mga yan. Brother Jeff?